Hi guys! So, mag-unboxing tayo while ipapaliwanag ko sa inyo if you want to marry a Taiwanese guy. If you want to marry a Taiwanese or if you want to get married in Taiwan, something like that. Hindi kayo pwede magpakasal sa Taiwan if your husband or your wife or your girlfriend or your boyfriend is a Taiwanese. Pero pwede ka na magpakasal sa Taiwan if pareho kayong Pinoy. Yes, pwede po magpakasal sa Taiwan if pareho kayong Pinoy. Pupunta lang po kayo ng MECO and ask for some Pero kung ang boyfriend mo po ay or girlfriend mo is sa Taiwanese, hindi parang masyadong nakakaano yung salamin ko. Tanggalin ko na lang po. Hindi po pwedeng magpakasal agad ang Taiwanese and the Philippine citizens sa Taiwan. So you need to go back home muna po in Philippines, tapos dun po kayo nagpakasal. Pero before po nun, maraming aasikasuhin na papeles. And isa na po dun is yung legal capacity. Wait lang. I-open ko lang to para makapag tayo. Unboxing while sa mga requirements po. Sa mga naghahanap po ng requirements regarding sa pagpapakasal po, ang unang-una po is legal capacity. You need to apply legal capacity in TECO. Taiwan Economic Cultural TECO Organization. Tama po ba? Sa Makati, around Makati po yun. Kung kayo po ay doon po kumukuha ng visa. Kung nag-apply po kayo ng Taiwan, doon po kayo kukuha ng visa. And mga working visa, student visa, or ano pa ba? Mga visitor visa kung may kayo dito, pamilya po, sa TECO po. Doon din po mag-a-apply ng legal capacity. Counter 9 and 10, if I remember. Ang legal capacity po is para po makapag-apply po kayo ng marriage license para po makapagpakasal kayo in Philippines. Kahit sampung lugar sa Pilipinas. Inuulit ko po para lang po ito sa if ang boyfriend nyo po is Taiwan citizen at kayo po ay Philippine citizen, hindi po kayo basta-basta makapagpakasal in Taiwan or in Philippines nang wala po kayong legal capacity kasi hindi po kayo makakakuha ng marriage license. Okay, so ang legal capacity po is ina-apply po muna sa TECO. If working kayo pareho po sa Taiwan ng boyfriend or girlfriend nyo na Taiwanese, tapos kayo po ay working, factory worker, caretaker, or student po kayo dito, pwede po kayong magpakuha muna sa pamilya nyo, or yung iba po is gumagamit ng agent, pero ang alam ko po is mahal na po ang bayad sa agent, around 80,000 to 100,000 na po, sobrang mahal. Nung nagpakasal po ako is DIY lang po kami. Yes po, DIY lang po kami nung nagpakasal ako. At sobrang, as in, madali lang. Wait lang, kita ko lang po. Bumila casing. Mga casing lang to. Unboxing. Casing and ano tawag dito? Leggings kasi po malamig na ngayon sa Taiwan. Winter na. Okay, balik po tayo. If mag-a-apply po kayo ng legal capacity, kailangan nyo po ng birth certificate nyo. Kung magpapalakad po kayo, kailangan nyo rin po ng authorization letter. Legal capacity. Pag-apply ng legal capacity is kailangan ng birth certificate and Senomar po na kayo po ay single. At kung kayo naman po ay divorce, ay kailangan din po or divorce, sino man po sa inyo, divorce or annulment, kailangan din po ng copy nun. Senomar na kayo po ay divorce na. Or divorce, kung divorce naman po yung asawa nyo, ganun po. Kailangan din po ng authorization letter ng asawa ninyo. And regarding naman po sa iba pong kailangan, nasa po yun, TECO, nasa TECO website po nila. Ilalagay ko po sa description yung mga yung ibang link para po sa TECO. Pasensya na po kayo, medyo nagmamadali kung mabilis po ako magsalita. And ano pa ba? TECO. At kailangan din po nila ng proof na kayo po talaga ay magjowa or mag-boyfriend, girlfriend in relationship. Kailangan po nila ng conversation nyo. Mas lumang conversation is mas okay po. Mas kapaniwala po. And kailangan po nila ng mga pictures. Yes po. Mas lumang picture together with the family, mas better po. Siguro po, sa isang bond paper or typewriting, siguro apat na picture and apat na screenshot ng conversation nyo po na kayo talaga ay magkarelasyon. Tapos ano pa ba?
Yung iba po is after na ng legal capacity eh. Kapag po kasi nakapag-apply na kayo ng legal capacity, makakakuha na po kayo ng, pwede na po kayo mag-apply ng marriage license sa inyong mga munisipyo. Yes po, kung saan mo po kayo magpapakasal sa munisipyo. Kasi po hinihingi po yun, lalo na po kung ang asawa niyo po ay foreigner. Hinihingi po yun sa munisipyo, one of the requirements. Tapos kailangan pong umuwi ng asawa, kailangan pong pumunta sa Pilipinas ng inyong girlfriend or boyfriend na Taiwanese citizen, kasi po kailangan po nila ng interview para po naman po sa marriage interview po, parang ganun po. Yes po, kailangan po umuwi. And kailangan din po ng entry and exit din po yun para po sa one of the requirements din po sa TECO. Kung may ibang tanong po kayo, you can message naman po here at YouTube eh. Kaya masasagot ko po or marereplyan ko po kayo kung naguguluhan po kayo. Nagpakasal po kasi ako around 2020 at alam ko po is maraming na bago. Pero yung mga requirements po is makikita nyo po agad sa website. Hindi nyo lang po makikita is yung sa conversation, yung picture ng conversation, kailangan po yun. Kailangan din po, kung pupunta man po kayo, magpa-photocopy na po kayo ng maraming photocopy ng inyong passport ng inyong boyfriend, girlfriend, authorization letter po nila. Tapos ano pa ba? Tapos saka po picture, kailangan po pala ng picture. Kailangan po ng around 2x2 po yata, or 1x1, kailangan po nila ng picture. So magpa-print na rin po kayo ng mga picture na marami. Tapos ano pa ba? Mag-print din po kayo ng iba't ibang ID. Before po kayo makapunta ng TECO or makaakit, mag-iiwan po kayo ng ID sa baba. Yes po, sa baba. Para po makakuha po kayo ng visitor pass. So kailangan nyo po magdala ng maraming ID at magpa-photocopy ng maraming ID. And ano pa ba? Yung mga susunod na po sa marriage na po yun, after na po ng marriage, yung NBI, yung ano pa ba? Kung may anak naman po kayo, sa pagkadalaga, is madadala nyo po yun sa Taiwan. Yes po, madadala nyo. Kaya don't worry po sa may mga anak po sa pagkadalaga, kasi after nyo po magka-ERC or pwede nyo pong kunin yung anak nyo at pwede makapag-aral po dito. Yes po. Kaya sana po, good luck po sa mga magpapakasal at think twice po. Kasi po, ang dami ko pong nababasa na nag-aaway. May po kasi ako, group na sinalihan ng mga may asawang Taiwanese. At doon po ako nakakuha ng mga idea regarding sa DIY ko po sa pagpapakasal. At marami po doon nagpo-post na magkaaway na po sila regarding sa pera. Kaya kung sakali po magpapakasal po kayo sa Taiwanese, isiguraduhin nyo po at alamin nyo po muna po yung ugali ng tao. Hindi lang po sa Taiwanese. Pati rin po sa if your husband is Filipino, kung asawa nyo po ay Pilipino, Pilipina, or kahit anong lahi po, siguraduhin nyo po kasi po, ang mga anak po natin ay hindi makakapili ng tatay nila. Tayo po ang pipili ng mga papangasawa natin. Kaya siguraduhin po natin yung mapipili po natin na irresponsableng tao. At kung responsableng tao, yung hindi po nananakit, physically, emotionally, saka sobrang physically, emotionally, please guys, wag nyong isipin na makakapunta kayo ng Taiwan. Napakahirap po magkakakuha ng residence permit before po kailangan nyo po magstay ng 3 years dito. May kailangan nyo po mag-aral. Kaya hindi po agad-agad ang residence ID nyo. Dahil po kapag naghiwalay po kayo nang wala pang 3 years at hindi pa po kayo nakakakuha ng wala rin pong kwenta yung pag-stay nyo at pagtitiis nyo sa asawa nyo. Kaya please guys, kung magpapakasal kayo, think twice. Siguraduhin po nating mabait yung mapapangasawa natin para sa magiging anak natin, hindi lang para sa atin. Please guys. Piliin po natin ang responsableng tao, mapagmahal at mahal tayo guys. Wag yung cheater, wag po kayong don't settle for less. Yun lang po. Kung may tanong po kayo, please, comment down and I will reply. Thank you guys. Nasa description box po yung ibang link. Thank you guys. Pasensya na ako